Inihahandog ng DENR EMB Calabarzon Region ang step-by-step guide sa paglikha at paggamit ng Self-Monitoring Report o SMR. May dalawang paraan upang makapasok sa SMR online. Una, magtungo sa client.emb.gov.ph/smr/login o maaari ring magtungo sa calabarzon.emb.gov.ph. Sa Services tab, hanapin at i-click ang Online Services. Pagkatapos nito, hanapin at i-click ang SMR Online kung saan i-redirect ka nito sa SMR Online Login screen. Pagkatapos nito, i-click ang Client button at i-type ang iyong username at password. Kapag na-i-type na, i-click ang Login button. Pagkatapos mag-login, maaari ka nang lumikha ng SMR sa pamamagitan ng pag-click ng Create SMR button. Siguraduhing punan ang mga hinihinging impormasyon sa Module 1 tulad ng taon, quarter, pangalan ng establishmento o ng planta, detalye ng iyong mga environmental permits at certificates, at detalye ng iyong operasyon. Gayon din, i-attach ang electric at water bills. Pagkatapos nito, i-click ang Save Page button. Bago magtungo sa Module 2, sagutan ang ilang katanungang hinihingi. Piliin ang Yes or No button sang-ayon sa operasyon ng iyong establishmento. Kapag nasagutan na, i-click ang Proceed to Module 2 button. Para sa Module 2 na may kaugnayan sa RA 6969 o Hazardous Waste, punan ang mga hinihinging impormasyon. Pagkatapos nito, i-click ang Save Page button. Para naman sa Module 3 na may kaugnayan sa RA 9275, punan ang mga hinihinging impormasyon tulad ng detalye sa pagkonsumo ng tubig, gayon din ang mga detalye kung ang iyong establishmento ay mayroong Wastewater Treatment Plant o WTP. Pagkatapos nito, i-click ang Save Page button. Sa Module 4 na may kinalaman sa RA 8749 at Air Pollution, punan ang mga hinihinging impormasyon. Pagkatapos nito, i-click ang Save Page button. Ang Module 5 ay para naman sa mga establishmento o mga industriya na mayroong Environmental Compliance Certificate o ECC. Punan ang mga hinihinging detalye. Pagkatapos nito, i-click ang Save Page button. Para naman sa Module 6, punan ang mga hinihinging impormasyon tulad ng accidents and emergency records at personal or staff training. Sa ibang bahagi, makikita ang Upload Other Attachments kung saan maaari mong ilakip ang iba pang mga dokumento tulad ng Effluent and Air Emission Test Results at notarized copy ng Module 6. Paalala, sundin ang tamang panuntunan para sa pangalan ng kalakip na file. Matapos makumpleto ang lahat ng impormasyon at ma-upload ang kinakailangang file, i-click ang Submit SMR button.
Kung nais matiyak na isumite na ang SMR, magtungo sa dashboard. Makikita ang listahan ng mga naisumiteng SMR. Kung ito ay may status na for evaluation by EMB, nangangahulugang nasa panig na ng evaluator ang aplikasyon. Kung deficient naman ang nakalagay sa status, nangangahulugang tinanggihan ng aplikasyon at kailangang sundin ang mga puna o remarks. Samantala, kung save ang nakalagay sa status ng SMR, nangangahulugang ang aplikasyon ay nasa panig pa rin ng kliyente at hindi pa naisumite sa EMB. Kaya, tiyaking i-click ang Submit button. At yan na ang kabuuan sa paggamit at paglikha ng Self-Monitoring Report. Salamat sa iyong oras at panahon. Maaari mo ring bisitahin ang aming website calabarzon.emb.gov.ph o ang aming official Facebook page, ang EMB Calabarzon, upang maging updated ka sa iba pang mga anunsyo at mga programang pangkalikasan. Maraming salamat! Kita-kits sa susunod na video.